syempre pag-usapan natin, ano ba 'tong kumakalat, 'di ba? Syempre kumakalat itong Davao Template, 'di ba? Pero kung tutuusin mo, kung tayo ay eager na noon sa panahon ni Pangulong Duterte na hearing kay Matubato, nadinig na 'tong Davao Template, eh. So we can proceed. Proceed. Maraming salamat, Madam. That means we will be able to scrutinize the testimony. Ang isasabi ko lang, sir, sobra na sila sa umuutos nga pumapatay. Hindi namin nalalaman kung sinong pangalan. Bigla lang tinatawag kami, pinapapatay sa amin. Parang nakukonsensya na din ako. Ang sobrang dami na ang namamatay sa Davao. Tinulak na lang. Tinulak sa tubig. Oo, tapos kinain na ng buhaya. Parang manok ang tao sa Davao City. Pinapatay lang walang dahilan. Hindi man ako nagsisira kang President Duterte, sir. Kasi sinasabi ko lang talaga ang totoong-totoo talaga kung ano ang pinatrabaho namin. Diba? Kaya siguro hindi siya, paano ba to? More kasi, anong pag-uusapan natin, DDS, EJK, pero nadinig na pala to, itong Davao Template. So ano ba to? Sige nga pa, panoorin nga natin. Davao Template. Ulit. Samantala mga kabrigada, ito pong tinatawag daw na Davao Template na di umano'y may kinalaman sa serye raw ng pagpatay sa ilalim ng nagdaang administrasyon. Abay naungkat daw huyan, dyan nga huyan sa Quadcom hearing sa Kamara. Naman umiinit ang diskusyon sa ikapitong pagdinig ng Quadcom ng Kamara de Representantes. Sumentro agad ang investigasyon sa tinaguriang Davao Template na ang layunin ay likidahin ang mga taong sangkot sa paggamit at bentahan ng illegal na administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So yun yan. Ito na, ibig sabihin, yung mga plano, paano talaga lilikidahin yung di umanong sangkot. Pero syempre, yung Davao Template na to, may naabuso. Okay? Ang sabi, pati sa politika, sa mga hindi kaalyado, sa mga kakompetensya, na gamit. Na abuso. Okay? Ganito yan mga kaklir. Siyempre, ito si Senator Trillanes, meron siyang mga di umano mga ebidensya. Kaya nga may ICC. Sabi, itong war on drugs ay hindi totoo. Fasad. Fasad lang. Okay? Kumaga, para maniwala tayo na totoo ang kanilang programa laban sa mga white powdery substance, inilunsad ito. Pero ang karamihan, okay, nakita natin. Pero ang karamihan daw na nabibiktima, okay, for a while, ang nabibiktima ay it's either maliliit, di ba? O kaya inosente para makumpleto yung kota. Ngayong araw na ito, ako po ay nag-file ng drug smuggling charge against si Pulong Duterte, Mans Carpio na asawa ni Sara Duterte, Nicanor Faildon, Allen Capuyan, Charlie Tan at iba pang miyembro ng Davao Group Drug Smuggling Syndicate. Ito ay in connection with the 6.4 billion peso shabu shipment na nahuli noong 2017. Ang mga nakalap namin na ebidensya ay bunga nung Senate investigations noong 2017 din. Pero ito yung mga pinilit na pagtakpan nung Duterte administration nung sila ay nakapwesto pa. Kaya ngayon, nakahanap tayo ng magandang pagkakataon na mag-file nitong kaso nito. Sir, ano sabihin niyo yung pinakamalakas ninyong ebidensya to say na involved nga talaga sila at sila yung nasa likod nitong shipment na ito? Iba-iba po, no? May mga documentary at testimonial evidence tayo nakalap. Ngayon, because of the sensitivity and the
personal security issues surrounding this case, talagang kailangan na lang natin antayin ito maipresenta sa korte. Ngayon, ganito yung naging sistema. Ang pinakang drug lord dito ay si Charlie Tan, nakapartner ito ni Michael Yang. Magkapareha sila ng triad. Tapos ang naging protector ay sila Pulong Duterte at Mans Carpio. Tapos ang mga naging facilitators naman ito na naipasok ito at naipuslit palabas ng customs ay sina Faildon, sina Allen Capuyan at iba pa na mga na-mention dun sa case. Okay. Binanggit din ni Senator Trillanes na yung kota, yung bagman, ay walang iba kundi si Edelberto Leonardo. Ito naman si Leonardo, ito yung paymaster na sinasabi ng mga testigo na bawat ulo, bawat pinapatay on the ground may kapalit na pera. So ang isang nagpapacilitate itong si General Mata. General Mata yan yung nagko-coordinate, sila yung nagre-report sa kanila kung ilan yung namatay sa isang lugar, at itong si Leonardo, siya naman yung paymaster, may katumbas na pera. Based dun sa binigay na nung testigo, ay 10,000 per head ang ibinibigay. Kaya nga sila iniimbestigahan sa ICC. Natandaan natin, yung nag-testify kahapon, di ba, ang magbibigay o ang nagbigay ng 300,000 na reward doon sa lumikida kay Attorney Wesley, di ba, Barayuga, ay galing kay Edelberto Leonardo. So, kung siyang nagbigay ng pera, ayon doon sa dalawa, ayon doon sa nag-testify na si Mendoza, mukhang tumatama talaga yung kwento, yung nakuhang info ni Senator Trillanes na si Leonardo ang bagman. Siya yung tagabigay ng reward. Okay? So yun ang so far, 'di ba sabi nga natin, parang ever since naman yun naman talaga yung plano ni dating Pangulong Duterte. The problem is na abuso. The president of the Philippines has just admitted that he used to personally kill suspected criminals. During a speech to businessmen late last night, President Rodrigo Duterte said that when he was the mayor of Davao City, he drove around on a big motorcycle and, in his words, looking for trouble to set an example for hesitant police officers. In the Filipino language of Tagalog, Duterte added, "I was really looking for an encounter so that I could kill." But in Davao, I used to do it personally, just to show to the guys that if I can do it, why can't you? The Obama administration has expressed strong concern about human rights under Duterte's populist authoritarian government. He has publicly encouraged civilians to kill drug addicts and said that he won't prosecute police who execute offenders without due process. Also important to point out that the president-elect has offered his support in a way to President Duterte's war against drugs. Saka parang, nung una, parang okay tayo, pero kung iisipin mo, hindi talaga dadaan sa due process, maling-mali talaga eh. Maling-mali talaga. Kaya sabihin natin, ayaw natin dito, sa mga gumagamit, nagbebenta ng mga white powdery substance, mali talaga pa rin yung cut the process. Mali. Diba? Kasi may mga tao dyan na hindi naman talaga. Hindi talaga sila gumagamit. Sabi ko sa inyo mga kaklir, marami ako nahawakan so far. Marami ako nahawakan na mga ganitong klase, pero alam ko na naplantahan. Kasi hindi ma-justify ng ibang pulis kung paano nila hinuli, diba? At may mga violations talaga. So, kawawa po talaga yung inosente. Okay lang naman kasi kung di talaga inosente. Di ba? Kaya nga dapat may body cam. Pero bakit wala? Di ba parang pabor sa kanila yung walang body cam? Sa akin, sana nga may body cam.
para makita nila yung kilos. So bakit pabor minsan sa mga pulis yung walang body cam? Feeling ko nga mas gusto yung nung iba na walang body cam. Kasi parang hindi makita. Imagine niyo mga kaklira, ito lang, sige, analyze natin. Pag nagtanong ako at nagko-cross-examination ako, everybody naman nasa cellphone na. Hindi naman analog ang mga cellphone ngayon eh. Diba? Digital na. Okay, bakit up to now wala pa rin body cam? Yun na nga eh. Hindi yata pinupunduhan to. Diba? O, ito ha, dagdag ko lang, naisip ko lang. Diba sabi ni VP Sara, dapat may body cam na yan. Eh di sana doon niya na dinonate. Sana doon niya na dinonate yung 125 million pesos niya para lahat ng pulis, plus idagdag niya pa yung 500 million na nakuha niya sa OVP. Dagdag niya na lahat yan para lahat ng pulis na mag-ooperate may body cam. Diba? Eh paano? Dinala niya sa tree planting, libreng sakay, libreng ayuda. Ayoko sanang banggitin to, kaya lang may nagtanong eh. Diba? Peace and order yon. National security. Eh siya kasi nag-bring up. Katulad ng tanong na to. Dapat, di ba yung inaaway niya si General Marvin? Dapat yan, hindi kayo, parang kulang kayo sa aksyon. Dapat yan, may body cam na, parang gano'n, di ba? May mga drone pa. Eh, sana, siguro kung dinonate ito ni VP Sara na ito lahat ng pondo ng confidential funds ko, di ba? Pero idaan, kaya lang, ang confidential funds kasi ano eh, pang confidential activities eh. So dadaan pa rin sa procurement yon. Eh, di ba? Sana, wag niyo na akong bigyan ng confidential funds. Lahat na ibibigay sa akin confidential funds, ibigay sa PNP para bumili ng body cam. Pwede naman, di ba? Yun lang. Well, anyway, so yun na. Walang budget pa. O, di ba? Parang hindi tayo upgraded. Di ba? Hindi tayo nagle-level up. Masyado na tayo naiwan ng iba. Oh. So anyway, sabi ko nga mukhang pabor sa iba, yung walang body cam. Saka, sabi nga natin, noon pa naman, yun na talaga yung plano. Magtataka pa ba tayo sa Davao template? Okay. Yung araw. Sa interpelasyon ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Steven Paduano, inusisa nito ang isang pulong na nangyari sa tanggapan ng DPWH sa Davao City 3 araw bago formal na maluklok si Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Pinangunahan umano ng Philippine National Police Academy o PNPA Class of 1996 at 1997 ang pagtitipon at naroon sina Duterte, Senador Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo. Kinumpirma ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Reyna Garma na kasama sa napag-usapan sa tulong ang Davao template. Makakasama umano sa naturang... Yun, mga ka-clear. Hindi nakaiwas. Alam mo, ganito yan eh. Si Garma, nakikita niya na may nag-squill. Bakit? Kasi yung mga congressman, alam yung naging galaw nila dati. Yung mga tinatanong dito, kaya nga napagsasabihan nila telling lies to si na hindi totoong mga sinasabi ni Leonardo. Kasi sabi nga nila dito, meron din silang kakilala from batch 96 saka 97. Okay? Na siyang nag-i-squill. Kaya nahihirapan ngayon itong sila Garma maghindi. Kasi otherwise may ilalabas silang witness na magpapatotoo sa ginawa nila. Kaya napaamin dito si Garma na during the meeting ay nagkaroon talaga ng pag-uusap tungkol sa Davao template. Diba? Kaya nga siguro sila nag-meeting eh. Sabi nga magkahiwalay, diba? Kasi sila yung gagalaw. Tandaan natin, saan ba laki si Garma? Saan ba nagtagal si Garma? Nagtrabaho, Davao. At sa Davao siya nagkaroon ng power. Lakas. Puro lalaki kasama niya. Siya lang ang nag-iisang babae. Oh. Pero siya ang nagkukumpas. Diba? Kasi hindi mo iisipin na ganun siya. Hindi mo iisipin. Pero sa nakakakilala sa kanya, katulad ni Mayor Tommy Osmeña, grabe si Garma. Diba?
Ito nga si Padilla. 'Di ba? Yung superintendent, yung warden sa Davao Penal Colony. Takot at that time. Pero pansinin nyo, nung huli, kahapon, mga kaklir, kung napanood nyo yung aura ni Superintendent Padilla, naibsan siya, hindi na siya nauutal. Hindi na siya nauutal. Sa salaysay po ninyo, sa paragraph 5, binanggit po ninyo na kayo ay nagkausap sa cellphone ni Colonel Ruina Garma. Totoo po ba yun? Ito po ay sinumpang salaysayun ninyo. Kayo po ang naglagay po dito. Yes, Your Honor, Mr. Tungkol po doon sa pag-eliminate ng 3 Chinese nationals. So sinabi niya, in short, Mr. Chair, ang sinabi po ni Garma, Colonel Padilla, na meron silang operations doon, ipapapatay nila yung 3 Chinese national. Hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Hindi nyo kilala, hindi kayo nagkita, not even once ni Colonel Garma? Hindi po, kasi yung cellphone, hanggat maaari ayaw niyang makuha ko yung number niya. Kaya yung cellphone na binigay nila kay Jimmy Fortaleza ang ginagamit po. Ayaw pong ma-identify yung kanyang number. Pero napaka-imposible po na napakalaking operation. Tapos through telephone lang po, Mr. Chair, isinunod po ninyo si Garma. Kilala po ba ninyo si Colonel Garma nung nag-usap po kayo? May first hand ba kayo? Just through a telephone call, naniniwala po kayo kaagad? Alam na ninyo natin na marami hong scammer. Sasabihin lang na ako si Colonel Garma, may operation ako dyan, meron kaming ipapatay. Lalo na ito, ang order is may papapatay kami dyan na Chinese national, ay naniniwala kayo kagad? Kahit na hindi nyo kilala yung tao? Kilala ko po siya, not personally, professionally, with her position as Deputy Chief of CIDG of Davao. So kilala po ninyo. Sabi nyo po kanina, hindi nyo kilala. So ngayon, Mr. Chair, pinatututuhanan mo na kilala mo si Colonel Garma. Sa position lang po, pero personally, wala po kaming, at saka doon lang po sa cellphone. Magsalita. Pag yes. Naibsan siya ng tinik. Kaya ito si Kapitan, kanina, kahapon, si Kapitan, yung nagpapapalit ng dollars. Tignan nyo kung magsalita. Udlot-udlot. Kasi may tinatago pa yan. But, Captain Anova, kung ikaw ay nagpapalit ng dolyar, ng pesos sa dollar, ano naman po yung pinakamalaking pinapalit sa iyo na pesos to be converted to dollars? Pinakamalaki po, 30M po. Ilan? 30M po. Lakas. 30 po, 30M. Kumain ka na ba? Kumain ka na? Hindi pa? Hindi ako makakain, Your Honor. Pakilapit lang yung kasi ang hina mo magsalita 30M po, Your Honor. Ilan? 30 po. 30 M. Ilang dolyar yun? Hindi po ako matandaan, Your Honor. Ha? Hindi ko po ako Kung sa 50, 1.5 million dollars. Basta ako pagka-autos, wala na po ako. Ha? Pag na wala na po ako hindi ko na matandaan, Your Honor. Di ako tigko-convert ng So, sino ang nagpapalit sa iyo ng 30 million pesos? Doon po, nanggagaling kay Uballes, Your Honor. Kay Uballes. Yes po. Oo. Sa tingin mo, kanino naman kinuha ng isang sargento yung amount na 30 million? Wala pa akong idea, Your Honor. Ha? Wala pa akong idea, Your Honor. Pero sino nag-abot sa iyo? Si Uballes po, Your Honor. May tinatago pa si Kapitan. Meeting sina Garma, Colonel Lito Patay, Colonel Edilberto Leonardo at Colonel Hector Grijaldo. Okay. Nabanggit Patay, Leonardo, isa pa.
Si Grijaldo. Diba? Tandaan yung pangalan ng Grijaldo, ha? Siya yung chief sa Mandaluyong. Kung saan nagkaroon ng insidente, ito si Attorney Wesley Baruyaga. Okay? Imagine niyo doon nangyari yung insidente. Doon, di ba? Nagkaroon ng pero inimbestigahan ba niya? Kaya naman pala mabagal yung pag-imbestiga kay Attorney Wesley Baruyaga sa nangyaring insidente. Close pala sila ni Garma eh. Magkakasama sila sa meeting. Diba? Kaya, ina-expect mo? Imbestigahan ni Grijaldo? Close sila ni Garma? Oh. Kaya hanggang ngayon, di ba? Napaka-inefficient nila dahil walang nangyaring investigasyon. Walang lead. Buti pa dito sa Quadcom, lumabas yung totoo. May umamin. Oh. Okay, paano makaka-clear? Try natin hanggang bukas, ha? Hanggang bukas, ha? Tignan ko kung ano pa yung juicy na issue para mas ma-explain ko sa inyo mabuti. So, hanggang bukas, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Cas, nagpapalalang, huwag tulugan ng inyong karapatan. Bye! Ingat!